Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang McClear. At para maging malinaw ang lahat, simulan na natin ang kwentong ito. Taong 1994, sa liblib ng Kalinog, sa Silangan banda. Nang mga panahong ito ay nasa edad 18 taong gulang ako. Laki ako sa layaw kaya kung saan-saan na lang napapadako. Wala na akong mga magulang. Buhay pa sila pero iniwan ako sa mga abuelo ko. Nagkahiwalay sila noon. Maswerte nga lang at may kaya yung mga abuelo ko. May malaking lupain at may ilang asset ng negosyo na nakadeploy sa may syudad ng Iloilo. Basta, taga Iloilo talaga ako. At doon mismo ang bahay ng mga abuelo ko. Hindi ko na lamang siguro ilalarawan ang itsura ng bahay gawa ng hindi naman doon nangyari ang kwento. Nagpaalam ako noon na pupuntahan ko lang ang kaibigan ko. May mga napag-usapan kasi kami nagala. Babae ito. Titibu-tibu siya. Ewan ko ba at nagpakalalaking asna pa ito. Maganda naman. Biglang naging lalaki nung malapit na mag-graduate. May mga ganun. Magpaganon pa man ay naroroon pa rin ang paghanga ko sa kanya. Kaso, damak eh. Yung tipong may amoy yung kilikili. Panglalaki talagang lahat ng galawan. Tsaka bukod dun, napaka-weirdo din niya. Kung ano-ano na lamang ang nakikita at sinasabi. Kesyo bukas daw ang ikatlong mata niya. May pangitain daw siya minsan. Naniniwala naman ako sa kababalaghan pero hindi sa katauhan nitong si Rihanna. Pero sa kabila ng lahat napakatapang nito. Walang inaatrasan. Umaga yun at malapit lang naman ang kanila. Siguro ay nasa mga 5 kanto. Pwedeng lakarin kung hindi tinatamad. Pwede ding sumakay. Pero nilakad ko lang ng mga panahon na ito gawa ng sasaglit pa ako noon sa parke at baka naroroon pang isang kaibigan namin. At naroroon nga. Ito naman hindi titibo-tibo. Lalaki. Pero binabae. Itong binabae, kahit papano alam kong may gusto sa akin eh. Pero ayaw lang maghayag kasi nga magkaibigan nga kami, di ba? Kung ako may lihim na gusto kay Rihanna, ito naman meron ding lihim sa akin. Pangalanan natin silang dalawang Rihanna at Billy. Si Rihanna ang titibo-tibo at ang binabae naman itong si Billy. Tinawag ko kaagad si Billy at sabi ko ay sumama ito sa akin. Nagja-jogging siya ng mga panahon na ito. Nagpapa-steam tapos ang daming mga iniinom na tableta para, alam mo na, umumbog yung dibdib niya. Umiinom na ng pill para sa babae. Hindi naman nasira ang sistema. Matibay ang katawan. Tugon nun na may pahawi pa ng buhok kung saan umano. Sarap kutusan eh. Kala mo mataas yung buhok. Kulot lang naman at singlaki ng palad ng noo. Para bang puro noo na lang yung mukha niya. Ang sabi ko kila Rihanna na may mga pagpaplano nga kami at baka nakalimutan niya. Tanong sa akin kung ano ba ang pagpaplanuhan. Mamamanhikan ka ba sa kadiring yon? Hindi. Tigas ka ng dibdib ng langhihang yon. Di ba nga ako naman ang nagsabi na sa susunod na linggo gagala tayo? Mas maganda sa may Kalinog. Balitang marami daw aswang doon. Totoo kaya yun? Diyos ko, McClear. Naniniwala ka dyan sa aswang. May mga kaibigan ako dyan, no? O nga, no, sa susunod na linggo nga na yun, no? Wala nang klase yan kasi paparating na yung Pasko. Mas maganda siguro kung pagkatapos ng Pasko. Kapwa kami nasa kolehiyo. First year college. At alam niyo bang pare-parehas kami ng kurso? Accounting ang kurso namin. Lahat ng schedule sa eskwelahan magkakasabay kami gawa ng magkakasabay naman kaming nagpa-enroll nun. Kami na rin ang naghanay ng mga subject base sa curriculum. Tugon ko noon, sa kanilang mag-usap kung papalitan ng araw kapag nasa lugar na nila Rihanna. Ayun, dumiretso kami kila Rihanna. Pagbungad pa lamang ay nakangisi na itong si Rihanna. Kumakandirit tapos sinalubong kami.
Sabi, tuloy ba daw ang lakad? Sabi kagad ni Billy na pagkatapos na lamang ng Pasko, na magdadahilan na lamang kami sa mga magulang namin nun. Kapwa mga abala itong mga guardian namin kaya madali lang pumayag. Pagkatapos ng Pasko ay naganda kaagad. Maganda yung pagkakaplano. Doon kami pupunta sa kaibigan nitong si Billy. Tiyak na papayag yun, gawa ng kababata daw ito ni Billy. Babae. Pangalanan natin itong Babila. 2 oras na paglalakbay. Kasama na dito ang pagbabagtas. Nakakarating na kaagad kami sa lugar. Chubby itong kababata ni Billy. Kapitbahay nila yon sa syudad kaso nagkaroon ng strike sa pinagtatrabahuhan ng tatay nito. Kaya umuwi na lamang sila sa bukid. Maganda ang bahay. Malaki. 2 palapag. Nasa maliit na nayon lamang ito. May malawak na lupain na napuno ng mga mais at palay. Napatanong ito kung anong nakain namin at napadako sa lugar. Wika pa nitong Babila. Sabat naman ni Billy ay gumagala lang, tapos ako daw noon ang nakaisip ng gala dahil nga gusto malaman kung totoo ba umano yung mga aswang. Ang sagot itong Babila, totoo umano yung mga kwento, pero hindi daw sa kanila banda. Sa may unahan pa, sa may ilog kung saan may liblib na baryo. Maliit na nayon na may mga aswang daw na nakatira. Itong ilog na ito ay nagmistulan na yung lawa. Malaki, malalim at talagang nakakapangilabot ang lugar na yon. Hindi ko alam kung bakit parang wala lang sa akin yung mga aswang. Kaya nang sinabi ko'y naniniwala ako. Kumakailan nga lang ng mga panahon yun umugong yung balitang pagtugis sa mga aswang dun sa isang lugar dito sa Panay. Siguro ay dahil lamang yun sa layaw ko. Nabagamat may mga paniniwala at pamahiin, hindi naman ako maselan pagdating sa mga ganitong kwento. Sabi kasi ng lola, namumuhay lang naman daw yun na parang mga tao. Kultura lang nilang pagiging aswang. May ibang mapa na lasa. Ito na yung mga malakulto. Yung sinasabi nilang parang may koneksyon dun sa alagad ni Gimo kung kilala niya yung tanyente. Naisip namin na tahakin ng lugar na sinasabi ni Babila na may mga aswang. Napaalalahanan pa kami ng mga magulang niya na wag na lamang daw puntahan kung aswang talaga ang sadya. Dahil pa ang aswang kapag may nagkaroon ng interes sa mga ito. Mas mabuting gumala na lang na wala kaming interes doon sa mga ganitong nilalang. Iwas lang sa mga taong lalapit at kusa makikipag-usap. Yun lang. Nananabik ako noon habang naglalakad na kami. Medyo may kalayuan. Mahigit 6 na kilometro ang lalakarin. Wala kang ibang makikita kung hindi sakahan at gubat. May daanan kaso nga lang hindi sementado. Yung mga tao doon kung makatitig ay para bang natatakot. Yung mga bata na naglalaro sa tabi ng daan, bigla na lamang nagpupulasan na ani may masasamang dayo kami. Kasama namin si Babila ng mga panahon na ito. Duro ng duro naman itong si Rihanna. Sinisita siya ni Babila. Huwag daw duro ng duro gawa ng baka mabati pa. Maglakad lang at kapag nakarating sa lugar ay pwede ding umuwi kaagad. May kakilala naman daw doon si Babila. Kaanak nila. Malapit sa ilog ang bahay nito. Malayo pa ang kinakailangang bagtasin hanggang sa lumiko kami noon sa paakyat na lugar. At bigla na lang talaga akong nanglamig. May mga bahay dito na nasisilungan ng matatayog na puno. Bukas ang pinto at bintana pero walang taong nakasilay. Napaka-weirdo. Parang sawa ang hugis ng daanan. Paliko-liko. Kalimitan sa mga bahay bagamat alam kong may nakatira. Pero walang taong nagpapakita. May ilan na may tao. Pero nakasilip naman ito sa bintana na may kakaibang mga titig. Ang sabi ni Babila, may mga nakatirang aswang daw sa mga lugar na yon. Walang titingin daw sa amin sa mga mata. Ayon naman kay Billy, sino naman ang titingnan ni bihira lang yung mga tao? At kung may tao man ay para namang takot sa amin. Habang papaakyat ng lugar, mas natatakot ako nun.
Yung wala lang sa akin na nakakatuwang bagay na aswang talagang tinablan ako ng takot. Ibang-iba ang presensya ng lugar. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Nawala na lamang ito nang makarating na sa itaas ng bundok dahil napakaganda doon at kitang-kitang ilog. Nangingitim ang kulay na parabang napakalalim. Sabi ni Babila sa ibaba daw banda malapit na doon ang bahay ng kaanak nila. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa may nakasalubong kami noon ng mga tao. Parabang nagmamadali ang mga ito. Hindi ko inaasahan na may kilala dito si Babila. At nang magkadaupang daan na ibigla na lang may sumitsit. Tapos ayun, kakilala niya. Nagtanong kung ano ba daw ang ginagawa namin doon. Lalaki ang kausap niya. Bali yung mga taong yun ay nasa 6 ata ang bilang nila na wari isang pamilya. Sinabi ni Babila na gagala lang. Gulat na gulat kami noon. Kung gagala daw ay wag na lang ituloy. Sila nga umano na taga doon ay lilikas pansamantala. Nagkaroon daw ng kaguluhan na may kinalaman ng mga aswang. May 2 pamilya doon na parang iniisip nilang aswang noon. Tapos magkaaway. Hindi maiwasan ng matakot gawa ng sa tuwing gabi ay nararamdaman talaga nila ang mga aswang. At meron pang nakakakita. Iiwas na lamang daw sila pansamantala at baka madamay. Matapos makipag-usap ay walang naging imik si Babila. Tumitig lamang ito sa amin na parang inaantay ang desisyon namin noon. Nagkibit balikat ako. Si Rihanna ganun din. Ang sabi, naroroon na bakit babalik ba? Kailangan naman tapusin ang araw ng bakasyon para naman magkaroon ng saysay umano ang pagtungo namin sa lugar. Napapailing ako. Napakatapang ni Rihanna. Hindi ko alam kung nagpapasikat lang ba. Pagkaalis nung nakausap ni Babila, nagpatuloy kami. Ayon dito kay Babila, maraming beses na daw siyang nakapunta doon sa lugar na yon. Pero ngayon lang daw siya nakarinig ng mga pagkakagulo ng mga aswang. Hindi naman daw siya nagmamarunong. Iba daw ang pakikitungo ng mga nilalang sa mga dayo. Tapos ayun pa. May mga kaganapan pa talaga na posible pang gawing dahilan ng mga aswang. Napagtripan kaming mga dayo nun. Ayon sa tatay niya, kapag daw yung aswang ay nagsimulang maging agresibo, lalabas daw talaga ang ugali ng mga ito. Kahit umano kapitbahay, pinapatos. Naku po, kayo ba Rihanna, kung gusto nyo balik na lang tayo? Tanong ko. Nabahag na kasi ako ng mga panahon na yon. Itong tono pa ng pananalita ni Babila, parang nag-aalangan na rin at nagpapahiwatig na wag na lang tumuloy. Nang asar pa si Rihanna nun, kilalaki ko daw tao takot ako. Para daw nahawaan na ako kay Billy. Hoy Rihanna, mukhang ang talim na niya na. Sasabunutan talaga kita. Bading ako pero hindi ako duwag no. Sabat ni Billy nun. Ang ibig sabihin lamang nito Sir Seth, tutuloy kami. Sabi ko hindi naman siguro kami mahuhulog sa isang sitwasyon na mga panganib gawa ng marami naman ang dumadayo dito Mga hikers, tapos punteriya talaga nila yung ilog Nang makarating kami sa ibaba, gumaan na lang ang loob ko gawa ng maraming bahay dito at mga tao. Naiiba nga lang kumpara sa nadaanan namin. Kung kanina parang mga takot, ngayon parang mga palangiti Pero may lumapit dito at nagtanong kung saan daw kami patungo at tagasan. Si Babila ang nakikipag-usap na sinabing taga-sentro siya ng Kalinog at patungo kami sa kaanak niya. Tinuro ni Babila kung saan banda. Tumango naman itong kausap at inakala niya na doon daw sa may Hilaga banda. At kagaya ng nakasalubong namin kanina, binalaan kami na huwag doon banda dahil may kaguluhan. At yung aswang nga yung mga yon. Nga pala, sa timog kami naglakbay noon. Sa ibabaw ito ng lugar. Medyo matao kasi dito kumpara sa may Hilaga.
Puro na lang kasi gubat sa bandang hilaga nun. Napapangisi si Babila. Sabi niya hindi. Tapos yun, umalis na kami. At sa ilang sandali ay nakarating na kami sa lugar. Napakalapit na dito sa ilog. Itong kaanak ni Babila ay mag-asawang walang anak. Hindi daw sila nabiyayaan ng anak noon. Nung bumungad kasi kami doon ay 2 may edad lang ang nakatira sa bahay. Maliit na bahay pero maganda at malinis ang lugar. Yung kaanak ni Babila ay ang lalaki na pangalanan nating Mang Junior. Tito niya ito na kapatid ng kanyang ina. Habang yung asawa naman ay si Aling Solita. Malaki ang pagkakangisi ng tito ni Babila. Napapaisip ako. Maganda yung paligid, maganda din naman ang bahay kahit gano'n ang kasimple. Pero saan kaya kami matutulog? Kasi yung bahay doon, Sir Sat, isa lang yung silid eh. Pero hindi ko nalang pinagtuunan ng pansin. Kinala kami noon sa lupain nito mag-asawa. Mga tanim na gulay at mais. May kalabaw, 3. Ito yung nagiging transportasyon nila. Kung alam lang daw nila na pupunta kami doon, di sana sinalubong na lamang kami doon banda sa may pinakasentro ng lugar. May ibang daanan daw kasi. Pero yung landas lang na tinahak namin ay shortcut. Kapag nilibot, malamang abuti ng hapon. Nakikita ko sa mga mata ni Rihanna ang kasiyahan na walang mapaglagyan. Naramdaman ko yung parang alam mong kahit papaano naging ugaling babae. Natukso ko yun na baka may tsansa pa itong maging babae. Kasi nga kapag naging ganun, liligawan ko. Pinandilatan ako ng mga mata nito. Ang sabi naman ni Billy ay hindi naman daw nakakatakot doon sa lugar na yon. Mas nakakatakot umano yung dinaanan namin at yung mga sinabi ng mga taong nakausap ni Babila. Hanggang sa itong si Mang Junior biglang sumabat. Nasa may kamalig kami noon sa may sakahan nila. Ang sabi nito ay malayo sa katatakutan doon banda. Maliban na lang sa may hilaga kasi nga kamakailan lang ay may patayan. Ang pinaghihinalaan ng mga aswang lamang umano din yung nag-aaway-away noon. Habang nakikinig ako noon ay tuluyan kong napagtanto yung mga kaganapan. Pero dahil nga sa mga namutawi sa bibig ni Mang Junior na malayo dun sa katatakutan, naging panatag ako. Pagsapit ng hapon noon ay may dumating. Mga pamangkin nito ni Mang Junior sa side naman ng asawa niya. Puro lalaki. Inutusan niyo na magkatay ng kambing at manok kasi raw may bisita. Nakapuslit lang ako noon doon sa may lantay. Katabi ko si Rihanna. Si Billy ay nakikipagharutan na dito sa mga pamangkin na mag-asawa. Walang patawad eh. Basta tao kinikirida. Rihanna, tingin mo ilang araw kaya ka tayo dito? Tanong ko sa kaibigan ko. Ang sabi ni Rihanna mga 4 na araw umano. Sapat na daw yon. Sapat ng tunawin ng pagiging hayok sa gala sa bukid banda. Basta maging masaya lang daw kami. Minsan lang ito at balik na kagad sa klase. Naging masaya ang handaan noong pagsapit ng gabi. Wala mang kuryente sa lugar pero may gasera namang nakasindi nun. Hanggang sa biglang napatitig sa akin itong si Rihanna. Naroroon pa rin ako sa lantay ng mga panahon na ito. Kumakain ng kinilaw na balat ng kambing. Tutok na tutok ito sa akin at kitang-kita ko ang dahan-dahan na paglaki ng mga mata niya. Yumakap ito sa akin ng pagkahigpit-higpit. Napansin ko pa ang pagigbi nito kaya napatanong ako sa kung anong problema niya. Bumulong ito sa akin na siya namang nagpagulat talaga sa akin noon. Ayon kay Rihanna, huwag ko daw siyang iiwan. Ano? Huwag iiwan? Teka, nakakapangilabot ha. Babae ka na? Tanong ko. Ang sagot ni Rihanna, ang siyang nagpatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Wala daw akong ulo. Saglit niya lang nakita yon. Pero iba ang ibig sabihin nito. Sana nga umano ay walang mangyari sa aking hindi maganda. Napasign of the cross ako noon. Gaya ng nabanggit ay may sa pagka-weirdo itong si Rihanna na kung ano-ano na lamang nakikita. Isa itong pamahiin.
Naniniwala ako sa pamahiin at alam ko kung ano ang mga panganib kapag walang ulo ang isang tao sa paningin mo. Ang sabi pa nito ay huwag ko umanong sabihin sa mga kasama namin. Siya lang umano ang nakakakita, kaya siya lang ang nakakaalam. Huwag mo akong tinatakot ng Husturiana ha. Matulog na lang kaya tayo. Wika ko noon. Walang ano-ano'y nagpaalam ako na mauna na akong matulog gawa ng masama ang katawan ko. Sa may sala lamang sa loob, naglatag kaagad ng banig itong si Aling Solita. Sabi niya ay marunong daw siyang manghilot at pwede daw niya akong hilutin. Baka gipanuhot lang ako umano. Sabi ko wag na. Kailangan ko lang magpahinga. Itong si Rihanna ay nasa tabi ko. Nakasandal ito sa dingding at nakahawak sa damit ko noon. Paulit-ulit kong naririnig sa kanya ang salitang Diyos ko. At may nabanggit ito sa akin, ilang sandali lang, na may sumpa daw sa ganun ayon pa sa kanya. Kagatin ko lang daw ang haligi sa bawat kanto ng bahay. Kinagat ko yung mga haligi doon. Mabuti na lang at kami lang dalawa noon ang nasa loob. Tapos ay bumalik na ako sa pagkakaiga. Tumango si Rihanna. Ayon sa kanya, babantayin niya raw ako noon. Medyo awkward kasi habang tumatakbo ang kwento. Usapang aswang yung naging paksa, di ba? Pero bigla na lang may sumingit na ganitong pamayin. Pero syempre may koneksyon ng lahat. Itong sila Billy, nagkakainuman ng tuba. Masaya sila. Para namang natalo kami sa sugal ni Rihanna. Gayon pa man nagdamang-dama ko talaga noon ang kalingan niya at malasakit sa akin. Kinabukasan ay ganun pa rin ako kabalisa. Si Rihanna ay inaya akong magpahangin. Tulog pa si Billy gawa ng lasing ito kagabi. Doon kami sa kamalig ni Rihanna. Hanggang sa nakaisip siyang magdala daw ng pagkain doon dahil may tira pa naman kagabi. Kaya naman bumalik ito sa bahay nila Mang Junior. Yung mag-asawa ay abala sa pagpapastol ng baka. Tumutulong naman sa kanila si Babila. Medyo matagal bumalik si Rihanna. Hindi mawala sa isip ko yung nangyari kagabi. Kami lamang ni Rihanna ang nakakaalam nito. Maya-maya nakarinig ako ng pagtawag sa may unahan. Nakakita ako ng babae. Nakatayo sa gilid ng maisan. Sa kabilang banda ay naroroon silang Mang Junior at sabi ko, sino kaya yung babaeng ito? Hindi naman naging klaro ang mukha gawa ng medyo malayo. Hanggang sa naisipan kong lumapit. Nakangiti lamang siya habang papalapit ako noon. Hanggang sa nasilayan ko na talagang detalye ng mukha niya. Morena pero sakto lang. Nangumusta ito. Sabi ko bakit? Sabi niya taga roon lang daw siya. At nakikita niya umano na may bisita sila Mang Junior. Kaanak daw nilang asawa nito. Sinabi nito na baka gusto kong gumala doon sa ilog. Malapit lang naman. Ang sabi ko ay antayin ko muna yung kaibigan ko. Tumango ito. Biglang tumalikod at naglakad. Sabi ko wag muna siyang aalis. Pero lumingon lang na may ngiti na animoy kakaiba. Para bang nangaakit. Ewan ko kung bakit sumunod talaga ako nun. Basta't nagtuloy-tuloy ang lakad na yon. Hanggang sa nakarating na sa may ilog. Huminto siya. Tumabi ako sa kanya. Umupo ito sa may damuhan. Nasisilungan ang lugar ng malaking puno na hindi ko matukoy kung ano. Basta sa pagkakaalala ko ay mayabong ang mga dahon. Ang sabi niya ay maganda daw doon sa may tambayan. Hindi naman ako nagsalita. Pasipat-sipat ako sa may kamalig. Pero wala pa din si Rihanna. Hanggang sa tumayo ang babae tapos naglakad na naman. Tinanong ko kung saan ito pupunta. Pero hindi pa rin ito kumikibo. At ito na naman. Sumunod pa rin ako sa kanya na para bang siya na ang nagdidikta sa mga gagawin ko. Wala talaga akong malay kung bakit nagkaganon. Ipinapaliwanag ko ito ngayon kasi nagmumukha akong ginayuman nun eh. Patungo siya sa may talayba na lampas tao ang taas. Pumasok siya doon. Ako naman ay sunod ng sunod. Pagkabungad sa labas ng talahibang yon ay wala ng babae. Espasyo lamang ito na may pangilan-ngilang mga puno.
Kahit anong tingin ko ay wala na talaga. Hanggang sa bigla na lang may humawak sa balikat ko. Gulat na gulat ako nun. Pagkalingon ko, si Rihanna lang pala at humahangos ito. Ang sabi niya ay ano raw at hindi daw ako nakikinig. Kanina pa daw niya ako tinatawag nun. Para umano akong baliw na lakad lang ng lakad. Sabi ko may babae. Sinusundan ko. Tsaka wala namang tumatawag sa akin. Hindi ko nga nakita si Rihanna na bumalik na sa kamalig. Tinawag niya ako. Wala daw akong kasama. Mabuti umano at naabutan niya ako. Dito na ako nakaramdam ng kilabot. Lalo na noong sabihin pa ni Rihanna noong umalis daw ako sa kamalig. Paparating daw siya. Bigla na lang daw akong tumayo. Naglakad. Tinawag niya pero hindi naman ako lumilingon. Sinabi ko na baka mamamatay siguro ako. Na may papatay sa akin. Kasi nga nakita niya akong walang ulo, diba? Sabi ko umuwi na lang kami nun. Tumango naman si Rihanna. Pero ang sabi nito'y huwag pa rin daw sasabihin sa kahit sino ang patungkol sa nangyari kagabi. Dahil kapag pinagsabi ko daw ay hindi na mapipigilan ng pamahiin. Kung hindi siya nagkakamali ay aswang umano ang balak pumatay sa akin nun. Naging matapang siya na tahakin ng lugar. Mahigpit ang pagkakahawak niya. Hindi ako pinapakawalan. Nang makarating sa bahay ni Mang Junior, kagad kaming nagpaalam. Kagigising pa lamang sa mga puntong ito ni Billy. Nagtataka yung mukha nito kung bakit daw uuwi kagad. Tapos napansin ang pagkakahawak ng kamay ni Rihanna sa akin at mabilis na bumanat na nagpakababae na ito. Ano bang problema at pabigla-bigla ha? Patungkol ba ito sa kalusugan nitong lalaki ha? Yung kagabi? May sakit ba ito? Sabi ni Mang Junior. Itong si Rihanna sinabi na ganun na nga. Na masama daw talaga ang pakiramdam ko noon. Si Babila ay wala namang naging reaksyon. Ayun, umuwi kami. Nang makarating kila Babila hapon na. Magtatakip silim na noon kaya naman pinili muna naming pumuslit sa lugar. Na ipagpapabukas na lamang ang pag-uwi sa Iloilo. Walang problema dito sa bahay nila Babila kasi malaki. 2 palapag at pangninuno. Si Billy ay para bang nagtampo. Hindi ko na makausap. Hindi ako kinikibo. Ultimong si Rihanna ay hindi niya kinikibo noon. Sabi ko kay Rihanna baka nagsiselos. Sabi naman ng kaibigan kong Tibo, bahala ito kung anong iisipin ito. Maaga kaming nagpahinga noon. Sa itaas na bahay kami natulog. Pagkatapos ng hapunan ay idinala kami kaagad ni Babila sa mga silid na gagamitin namin. 3 ang silid sa may taas at puro bakante. Nasa ibaba lang kasi sila Babila. Itong si Rihanna katabi ko. Naisip ko noon na hindi na siya titibo-tibo eh. Parang babae na kong gumalaw. Yung mga kinikilos niya sa kung paano niya ako alagaan. Parang nobya ko na. Pinagsasabihan ko eh. Wika naman niya noon ay dadaan daw sa bangkay niya bago pa siya makumbinsi na maging babae. Nasa iisang banig lang kami. Isa lang din ang kumot noon kaya walang choice talaga. Pero hindi doon nakatuon ang buong atensyon ko. Kundi doon sa mga nangyari sa akin na para bang wala akong wisyo at sunod lang ng sunod sa babae na hindi ko alam kung umiiral ba. Sabi kasi ni Rihanna wala akong kasama. So balito na. Itong kasunod na ikikwento ko ay parang point of view ni Rihanna. Dahil nga noong makatulog na daw ako, bigla na lang akong bumangon noon. Wala daw akong malay. Tila ba nananaginip pa. Hindi kaagad na malaya ni Rihanna. Hanggang sa nasagi ko umano ang kanyang mga paa kaya naman napabalik ko siya. Nakita niya akong nakatayo sa may gilid ng bintana. Bukas ang bintana at nakatukod pa umano ang kamay ko sa may dingding. Pinagmamasdan niya lang ako. Hanggang sa maya-maya pa ay may kung ano umanong dumungaw sa bintana. Nakapatiwarik na tao. May mahabang buhok at pangit na muka. Nanlaki ang mga mata ni Rihanna. Hindi nakagalaw.
Nakatitig daw sa kanya itong pangit na nilalang na kung hindi siya nagkakamali, isang aswang. Yung mga buhok daw noon ay gumagalaw tapos may ilang parte ng nasa balikat ko. Nakangisi habang nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya ang mga mata nitong sobrang itim at mga ngipin na parabang sira-sira lahat. Bumuntong hininga si Rihanna. Bumangon at takmang isasarang bintana. Pero bigla na lamang daw gumalaw ang nilalang. Pumatong ito mismo sa bintanang yon. Hindi alam ni Rihanna kung bakit tila hindi siya makaimik. Ni hindi daw siya makasigaw. Yung takot niya ay walang mapaglagyan. Itong nilalang ay hinila ako noon na parabang ang gaan-gaan ko lang. Hanggang sa sumaklob daw sa akin ang buhok ng nilalang at nagpatihulog pababa ng bahay. Natangay daw ako noon at doon pa lamang nagsisisigaw itong si Rihanna. Nabulabog ang buong bahay. Ultimo nga mga kapitbahay na malapit na gising. Itong si Babila ay nagkumahog daw sa pag-akyat ng hagdan. Dinungaw ang bintana at nakita pa umano ako nung ginuguyod palayo. Kaagad namang bumaba ang padre di familia. Nagkagulo noon, nagkasigawan at hindi magkamayaw. Iyak na iyak si Rihanna. Hindi niya naman mabanggit ang pangitain. Basta sinabi niya lang na isnaswang daw ako. Maraming humabol, hindi na aabutan. Nagmumura itong tatay ni Babila. May bitbit itong itak at pinagtatataga ang mga kahoy na nakaharang kung saan daw ako dinala. Sila Billy at Rihanna kasama sa pagsunod at ilang mga kapitbahay. Si Babila humabol na rin. Dito na ako nagising. Nakamulatan ko na lamang ang sarili ko na kinakaladkad ako. Takang-taka ako noon. Gaya ng nabanggit ay para akong nananaginip. Nang makita ko itong kumakaladkad sa akin ay ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Gumagapang siya paatras na may mahabang buhok noon. Nagpupumiglas ako at sumisigaw. Sinisipa ako kaso sinasaktan naman ako kapag gumagalaw. Yung mga kamay nitong nilalang ay dumidiin dahilan naman para mapapasigaw ako lalo. Bumabaon ang kuko sa mga kamay ko. Hanggang sa narinig ko na ang sigawan ng mga tao at ito na nga sila Mang Perso, ang tatay ni Babila. Sumasabat ako noon ng tulong. Unti-unting bumilis ang nilalang at talagang napanawan ako ng diwa dahil nga naumpog ako at ang sakit ng naramdaman ko noon. Dama ko ang pangmamanhid ng likuran ko. Nawalis na kasi ang damit ko noon Sumasahid sa mga bato ang likuran ko. Lumundag ang nilalang ng pagkataas-taas at kitang-kita ko ang sarili ko na nasa ere. Kumakapit pa itong nilalang sa isang puno na animoy nagbitbit lamang ng napakagaang bagay. Sinisipat ko ang ibaba. Nakikita ko yung tama ng flashlight. Sabi ko naririto ako banda. Umangil ang nilalang. Hinila ko hanggang sa parabang batang sinakal at ramdam ko na animoy mapuputol ang leeg ko noon. Napakalakas niya. Nakarating na sila sa ibaba. Hindi ko naman masilayan gawa ng sakal-sakal ako ng nilalang na ito. Gumagalaw ito at dahan-dahan akong dinadala sa may itaas noon. Naririnig ko noon ang sigaw ni Rihanna. Narinig ko din noon ang boses ni Mang Perso. Kabi-kabila ang alingasngas na parabang binabato ang nilalang. Hanggang sa saglit nang nakasilay ako sa ibaba. May umaakyat. Pero hindi ko magawang matitigan gawa ng inalawan naman ang mukha ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya na nawalan ako ng malay noon. Dito, akala ko talaga patay na ako Pero nagising ako na may liwanag na. At nasa bahay yun nila Babila. Nakayakap sa akin si Rihanna. Tulog ito sa gilid ko. Yung kamay niya ay nakaangat at nakayakap. Nakatagilid ako noon. Masakit ang likuran ko. Sabi ko, buhay pa ba ako? Umangat ang ulo ni Rihanna at ngumiti at yumakap na mahigpit. Sabi iniwan daw ako ng nilalang sa isang sanga. Mabuti na lamang at hindi ako nalaglag. Dahil kung nalaglag pa ako, bali-bali ang buto ko noon. Nagtanong ako kung nasaan si Billy.
Sabi nito'y nasa labas daw nakikipag-usap sa mga tao. Mamaya ay may dadating umanong albularyo. Dadalin sana ako sa ospital pero pinili ni Mang Perso na idaan ako sa albularyo. Aaminin niya daw sa albularyo ang pamahiin. Total ayos lang yun dahil nga albularyo ito. Napadasal talaga ako ng pasasalamat nun. Isipin niyo natulog lang ako tapos tinangay ako ng aswang. Si Rihanna lang ang may malay pero wala itong nagawa kung hindi ang manood lang gawa ng parang may kung anong ginawa sa kanyang nilalang eh. Kaya hindi siya makasigaw doon at mailigtas man lang ako. Ang totoo, gaya ng sinabi ko kung hindi lang dahil sa kaibigan ko ay patay na talaga ako noon. Malaking tulong ang ginawa ni Rihanna. Isipin niyo kung wala lang siya noon. Nako, yari talaga. Dumating ang albularyo at pinausukan lamang ako. Ginamot ang mga tama mula sa aswang. Dinala ako sa ospital. Yung mga abuelo ko nang malaman yun talagang nag-alala ng gusto. Muntik pang atakihin si Lola Ayon pa sa albularyo. Kasi nga sumama yun sa ospital. Mabuti at napigilan umano ang pamahiin. Tama lang at hindi sinabi sa iba dahil nabasag umanong sumpa at hindi ako namatay. Itong si Rihanna likas na may dugong dibino umano, ayon sa albularyo. Kung papasukin niyo umano ang pagiging isang may karunungan, magiging madali lang. Sakto talaga. Bakasyon sa bukid tapos nagbakasyon din ako noon ng mga 1 linggo mahigit sa ospital. Doon na ako nagbagong taon at natigil ang pag-aaral ko noon. Nahuli ako kina Billy at Rihanna sa kolehiyo. Pero magpaganon pa man, tinanggap ko Nangyari na. At hindi na mababalik. Pasalamat na lang talaga ako. Nabuhay pa ako noon.